Nako, eto ha, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng homemade kanto fried chicken. Tara, simulan na natin. Mas madali talagang paraan kung gagamit tayo dito ng kitchen scissor or shears. Basically, ang gagawin lang natin dito sa ating chicken ay a butterfly cut o ang tawag ay spatchcock din. Later on, ito ay imamarinate natin. Kaya naman naglagay ako dito ng mga hiwa-hiwa or mag-score-score lang tayo sa mga meat dito sa ating manok. At sa dalawa sa ating gagamitin mga ingredients or pang marinate dito, ay gumamit ako dito ng ginger at garlic. Pero guys, mas maganda kung gagamit tayo dito ng talagang pinong-pino or ginger at garlic paste. Personally talaga medyo nalalansahan ako sa manok. Kaya naman, naglagay ako dito ng dalawang powerful ingredient. Ito nga yung ating ginger at kalamansi. Pampatagal ng lansa. Pero again guys, kung wala kayo namang ganitong klaseng ingredients, kahit paminta at asin, okay lang yun. Pero syempre na mga nagkataon na meron ako mga ibang stock dito na ibang ingredients, katulad nitong ating rosemary, or kung meron ka oregano, magdagdag din kayo. Pampasarap din ito. Masahihin lang yung ating ingredients, pati yung ating ginger at garlic. Huwag nyo kalimutan na ilagay ito sa pinakaloob na hiniwa nating meat dito sa ating chicken. Takpan ito at kailangan natin i-marinate overnight or for minimum 4 hours. Sa pagluto naman ito ay optional lang, pero ito yung magandang technique talaga para mas maging malutong pa yung ating chicken. Ito rin kasi ginagawa din ng proseso sa mga nagtitinda sa kanto, di ba? Yung una ay pinafry lang muna nila sa mahinang apoy, mga medium low heat, para naman talaga maluto yung pinakaloob ng meat ng chicken. Then, ilalagay nilang ito sa strainer or sa kahit anong lalagyanan at habang sila ay nagiintay na may bibili. At ito na, kapag may oras na may bibili, at talaga naman nakikita natin sa harapan natin na pinipirito nila ito ulit. Ito naman ay paraan na para maluto yung pinakalabas at mas maging crispy pa yung skin or balat ng ating chicken. At syempre, bago tayo magpirituhan, maglutuan, ay nagmix muna tayo dito ng harina at cornstarch. Pero guys, 50-50 yun ang pinaka-maximum. Meaning, 50% all-purpose flour at 50% ng ating cornstarch. Pwede natin babaan ng up to 30% yung cornstarch. Simpleng technique lang yung aking ginawa dito. So kapag nakikita ko na or na-feel ko na medyo naglalapot na yung ating chicken dito sa ating breading mix, ay tinatransfer ko na ito sa panibagong plato. Ito ay para lang naman talagang dumikit yung pinaka-breading sa atin dito sa ating chicken at nagdadagdag na lang ako ulit ng dry ingredients dito sa ating chicken at minamassage ko to. Kasi kapag ito ginagawa ko, nagkakaroon ito ng mga flaky effects dito sa ating chicken at yun ang flaky effects, ito yung talagang magpapalutong pa ng ating chicken skin. Nako guys, napakasarap talaga ng amoy pa lang. Nako, mabubusog ka na. Alam nyo, yun yung pupunta pala kayo sa kanto, maaamoy niyo na talaga yung pinakamasarap na fried chicken na matitikman natin sa buhay natin. At walang itong tatalo sa kahit anong fast food chain na mabibili natin. Tama ba? Pakicomment naman sa comment box section. Huwag kalimutan na tanggalin yung mga natitira-tira mga breading mixture dito sa ating oil ha. Kasi kapag ito ay sinag-fry natin at nandito, nasusunog ito at nakaka-apekto ang lasa ng ating chicken. At napapansin nyo rin ba kapag ito ay ginagawa natin na hindi natin tinatanggal yung pinaka-breading mixture, ay medyo tumatagal talaga yung pagpipirito ng ating chicken. Sa unang fry, again, medium low heat. At sa pangalawang fry naman, medium high heat. Aba, syempre, kantong-kantong fried chicken. Kaya naman yung isang sauce nito ay tuturuan ko kayo. Ito yung suka na hindi guguhit sa ating mga lalamunan. O, di ba? Totoo naman. Minsan talaga may nakakabili tayo ng suka na talaga namang gumuguhit sa lalamunan na napakasakit sa sobrang asim nito. So, ang sikreto lang talaga niyan ay huwag kalimutan na lagyan ito ng tubig. Then, according na sa inyong panlasa, maglagay tayo din ng garlic, onion, asin, paminta, asukal. Okay na yan. And now is done our kanto fried chicken. Tara na po, kain po tayo.
Wow. Walang mintes. Talaga naman. Naku guys, amoy pa lang, kantong-kantong fried chicken na at yung lasa, ayan na, depende na yan sa inyo kung ano yung mga nilagay nating ingredients talaga dito. So kung meron kayong request guys, kung meron kayong naaalala mga street food na gusto nyo gawin natin dito sa ating Asarap Grabe, why not coconut? Pakicomment naman sa comment box section. So ayan po, maraming salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, masarap ito kainin talaga yung pinaka, yung ilalim ng chicken legs. Ayan ang gustong-gusto ko. Ayan, ang dal-dal ko. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Simot talaga. Simot. Simot to the bones.